Pinilit ng binatang ibaling ang atensyon sa trabaho at sadyang kinalimutan ng babae. Papalabas ako ng school campus nang tumunog ang cellphone na pinapagamit na senyorito sa akin. Nilabas ko yon sa bulsa. Nakita ko tumawag na naman ang amo ko. Hello? Forget about the notes? Singhal nito mula sa kabilang linya at biglang ini-off. Nagsalubong tuloy ang kilay kong nakatitig sa mamahaling cellphone. Wala ko naiintindihan sa sinasabi ng amo ko. Sakto rin nagsalita si Christine mula sa likuran. So ang mahirap na naglalako ng bibingka can afford to buy the latest model iPhone, huh? Nakatuon ang mata nito sa hawak kong cellphone. Dali kong naiangat ang paningin sa babae. Nagtataray na naman to. I've heard. Somebody saw you yesterday. You were with Mr. Calix Dankworth, the famous businessman? Tinaasan ako nito lalo ng kilay. Lumapit to sa akin saka tinitigan ako. Titig na sobrang mapanghusga. So tell me, anong relasyon mo kay Mr. Calix? Nanguuyam ang ngiti ng babae sa labi. Di ako nagsalita. Matalas ko lang din tong tinitigan. Narinig kong tumawa ito nang walang makuhang sagot mula sa akin. You know what? That is why I hate poor people like you, Miss Valeria. Magpupumilit umakit ng hagdan para makisama sa mga taong hindi mo naman kauri. Umigting ang tenga ko sa narinig pero pinigil ko ang sariling hindi sumagot. Iniwasan ko ang babae at nagtuloy na humakbang. Sa ginawa ko, mas lalong nainis si Christine at sinundan pa ako. You bitch! Sumama ka kay Mr. Dankworth para gastasasan to. Am I right? Is he your daddy? Sabi nito na nagboses maharot tapos ay tumawa. Sobrang nainis ako at sinama pa nito ang amo ko. Hindi ko kailangan ipaalam sa iyo ang takbo ng buhay ko, Miss Aragon. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang sarili mo. Pinilit kong di mapasigaw. Diretso kong iniwan ng babae. Nagpupuyos to sa likuran ko. You bitch! I hate poor people! Sigaw nito pero hindi ko na pinansin at nagtuloy-tuloy na akong umalis. Matamlay na pumasok si Calix sa loob ng kondo. He was really exhausted from work. Madami siyang inaasikaso. Di lang naman isang kumpanyang hinahandle niya at meron pang iba. What's the point of working so hard? Banayad sa kanya ang malinis na silid. Sumaglit siya sa kusina para kumuha ng bottled water nang mahagip niyang isang note sa pinto ng ref. Fighting, senyorito, with smile emoji. Napangiti ang binata nang di niya namalayan na nakatuon na pala sa sulat ng kamay ang maid niya. What an ugly writing. Tas pagbukas niya sa ref ay may nakita siyang kakaibang pagkain. May note ulit. Eat me po. May emoji na pinagpapawisan. Sinuri niya ang pagkain. What's this? Naguguluhang tiningnan niya ang pagkain. Hindi siya pamilyar. Mukha siyang cupcake pero di naman cupcake. May toppings na cheese. Nakalagay sa isang dahon. Anong dahon to? Dinukot niya ang cellphone sa bulsa para i-search ko ng pagkain ng iniwan ng tangang maid niya. Cupcake with leaf. Ang lababas sa search engine ay mga cupcakes na may design na leaf sa top. Cupcake covered with leaf. Wala pa rin at pawang cupcakes na nakikita niya sa pastry store. Sumusukong sinilid na lang ni Calix ang cellphone sa bulsa. His maid is very unpredictable, isn't she? Di tinikman ang strange food na yon saka binalik sa ref. Uminom lang siyang tubig at saka sumaglit sa kwarto. Hinubad niya ang business coat na abuhin saka nilagay sa hanging rack. Pagod na hinilatan niyang sarili sa ibabaw ng malambot na kama, sabay tiningala ang malinis na kisame. Hanggang sa hindi namamalay ni Calix na hinatak ang kanyang mga mata papikit. Nakatulog siya sa sobrang kapaguran. 11 p.m. Paula, sorry. Ungol ni Calix sa kalagitnaan ng kanyang pagkakaidlip. Baby girl, kuya is sorry, very sorry. Di na malay ng binata ang munting luhang nagdanda sa gilid ng kanyang mata. Umuungol ang binata hanggang kusa siyang nagising. Pawisan ang buong katawan at marahas siyang bumangon sa kama tsaka napasapo sa mukha. Tiniyo ang mga luha. Again, those nightmares kept haunting him. The guilt devoured his soul to the extent that it made him suffer every night. Kibit balikat na tumayo si Calix mula sa kama, tsaka nagbihis ng komportabling damit. He left the condo not knowing where he was going. Sadyang iniunat ko ang nangangaling na braso. Natapos din ang aking takdang aralin. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Suot ang ternong pajama na nabili ko lang sa online sa halagang 99 pesos ay inayos ko na ang papag upang mahiga nang tumunog ang phone. Napabuntong hiningang pinulot at sinagot ko ang tawag. Hello, I'm outside. Get out and meet me.
Mading utos ni Senyorito Calix. Po? Stupid. Nasa labas ako ng kanto. Lumabas ka. Opo. Nagmamadaling kinuha kong isang jacket at sinuot. At di na nag-abalang magbihis ay nagpaalam ako kay inay. Nalalabas ako sandali dahil sa amo ko. Tinakbo ko ang eskinita hanggang sa naging malinaw sa paningin ko ang amo ko. Nasa di kalayuan. Nakasandal sa magara nitong kotse. Nakasuot to ng simpleng t-shirt at pantalon. Di ko malaman pero nakaramdam ako ng pag-aalala habang papalapit ako sa kinaroroonan nito. Bagsak ang balikat ng amo ko, halatang pagod. Na makalapit ako ng tuluyan, mas talo nakita ko ang kapaguran sa mga mata nito. Senyorito? Bigla na lang ako nitong kinabig at niyakap na sobrang higpit. Dama ko ang panginginig ng katawan nito. Di ko may paliwanag ngunit nakadama ako ng pag-aalala para sa amo. Naalala ko mag-isa na lang to sa buhay. Kailangan ba nito na makakausap? Nakahanda ako makinig. Tinapik-tapik ko ang likod nito habang dinama ko ang yakap ng amo ko. Senyorito? Mahina akong sambet tuloy. Bigla itong natauhan at kumalas sa akin saka nahihiyang nag-iwas ng tingin. It's not that I want to see you or whatever. It's just that I am tired and I need someone to talk to. You stupid? Depende rito na pinamulahan ng tenga. Ngumiti ako. Napaka-defensive talaga ng amo kong to. Nagkibit balikat ako at tinagip ko ang braso nito at kinaladkad patungo sa maliit na eskinita. Wait, where are we going? Naguguluhang tanong nito sa likuran ko. Di ako sumagot at inaki ko lang patungo sa maliit na eskinita hanggang narating namin ang maliit naming bahay. Bago kami pumasok, hinarap ko muna ang amo ko. Di kagandahan ang maabutan mo sa loob at lalong di komportable kahit huwag ka magreklamo. Naiintindihan mo, senyorito? Babala ko sa aking amo na pinandilatan. Tumango lang to at nagkibit balikat. Nakayokong pumasok to sa pintuan dahil nga sobrang tangkad nito. Mababa lang ang pintuan namin. Isang maling kilos lang nito siguradong bukol ang matatamo nito. Pinaupo ko to sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Di naman to umimik at naupo at sobrang abala ng mga mata kakagala sa loob ng pipitsugin naming bahay. Narinig ni inay ang kaluskos namin ni Senyorito Calix, kaya't lumabas to ng silid na tayong kortina lang nagsisilbing pagitan. Nay, si Senyorito Calix po. Sabi ko kay inay. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ni Myrna. Dali nitong nilapitan sa senyorito at naupo din sa mahabang upuan. Oh, Diyos por santo, Diday. Kigandang lalaki naman itong senyorito mo. Si inay na sinuyod ng tingin ang amo ko. Ngumiti pa ito na napakatamis. Magandang gabi po, tita. Si Senyorito Calix na ngumiti din. Agad nitong kinuha ang palad ni inay at saka nagmano. Nandaki ang butas ng ilong ko. Di ko na alalang naging magalang ang asungot na to. Pati nga kay Ma'am Joy parang ito pang matanda ako makipag-usap. Diday, maghanda ka na makakain para kay senyorito. Si inay na sobrang nagagalak. Sobrang humahanga sa asungot kong amo. Pero nay, walang masarap na pagkain. Hep, bumili ka doon, kina Joan. Ang tinutukoy ni inay ang kapitbahay namin na may maliit na sari-sari store doon sa kanto. Kanina pa po sarado ang tindahan ni na Joan. Nay, 12:00 na po. Kontra ko kay inay. O siya, may tira pa ako sa panindang sapsap na daing. Lagyan mo na lang ng kamatis. Pero nay, nakakaya po kay senyorito. Bakit ka mahihiya? Di ka naman nagnakaw ah. Tinaasan ako ng kilay ni inay pagkatapos ay bumaling to kay senyorito. Okay lang ba sa'yo, senyorito? Daing lang meron kami. Wala pong problema, tita, as long as makakain po. Sobrang magalang, nasabi ng amo ko. Tuloy halos tumirik ang mga mata ko sa inis. Nagsisituloy ako at bakit dinala ko pa ito sa bahay namin. Ano pang hinihintay mo dyan, babae ka? Maghanda ka na dun. Pinandilatan ako ni inay. Nay, dadalhin ko na lang po sa senyorito dun sa 7-Eleven sa kanto. Diday, gusto mo bang mabasag ang gwapong mukha ng amo mo, ha? Baka pag-initan pa to sa mga tambay dun sa kanto. Kumilos ka na't ihanda mo ng senyorito mo. Tita, I can fight po. Singit na senyorito Calix. Nako, senyorito, wag na. Isang batalyon ang tambay dun sa kanto. Biro pa ni inay. Sige na, Diday. Kumilos ka na po? Opo. Mabibigat ang mga paa na nagtungo ako sa maliit naming kusina tsaka naghanda. Iniwan ko sa senyorito kay inay. Maliit lang ang bahay namin, tumago sa tenga ko ang pinag-uusapan ng dalawa.
Naikwento ng amo ko kay inay ang pagkamatay ng mga magulang nito at kapatid, ngunit di nilinaw ng binata ang patungkol sa kapatid. Ang inay na may kinawentong pagkamatay ni itay na sa sobrang lasinggero ay sinaksak sa kanto. Ibig ko namang isa at pinigilang hindi matawa. Ang inay ko makapagkwento, tila biro. Nako naman, senyorito, mag-isa ka na pala sa buhay. Hayaan mo't pag kailangan mo na makakausap, magpunta ka lang dito sa bahay, ha? Mabilis na kapalagay ng loob ni inay sa senyorito Calix. Nagbibiroan pa nga ang mga to. Hindi ko napansin na naging arogante ang amo at respeto nito ang inay. Hindi ko malaman pero parang hinaplos ang puso ko sa ugaling pinakita ng amo ko. Matapos ko maiprito ang daing ay dinala ko na sa senyorito sa kusina. Sobrang ingat na yumuko ito sa may pintuan at naupo sa plastic stool sa hapagkainan namin. O siya, pakainin mo na sa senyorito Desra at mauna na ako matulog dahil maaga pa ako bukas. Si inay na dumungaw sa kusina. Nagpaalam si inay kay senyorito at saka tumalikod. Hinain ko sa harap nito ang daing na may kamatis at saka kanin. May nilagay din akong suka at sili sa mangkok. Tinimpla ko rin to na mainit na tsokolate. Nakabusangot ako nakaupo sa tapat dahil alam ko magrereklamo ito ngunit na miski salita ay wala akong narinig mula kay senyorito Calix. Tahimik lang tong kumain animoy sarap na sarap sa simpleng handa ko. Senyorito, pasensya ka na kung yan lang ang meron kami. I'm fine, masarap nga eh. Sabi nitong pinagpatuloy ang pagkain. Sigurado ka na gustuhan mo. Baka nahiya ka lang magreklamo. No, it's delicious. Lalo pat inihanda mo talaga to para sa akin. I really appreciate this, Desra. Banayad na binigkas nito ang pangalan ko. Salamat. Dagdag pa nito. Tuloy tila gustong magunahan ng luha ko na marinig kong nagpapasalamat ng amo ko sa simpleng pagkain. Tinambol ang puso ko bigla. Nakita ko na naman ang malambot na bahagi ng pagkatao ng amo ko. Matapos tong kumain, nagpaalam na ito. Inatid ko to sa eskinita para masiguradong ligtas tong makakaalis. Tinawid nito ang kalsada kung saan nandun nakaparada ang kotse nito. Naiwan akong nakatayo na sinundan ng tingin ng amo ko. Papasok to ng kotse nang tinawag ko. Senyorito! Sigaw ko. Napinto nitong akmang pagbukas ng pinto tsaka bumaling sa akin. Kung kailangan na may makakausap, nandito lamang po ako. Handa akong makinig. Pasigaw kong pahayag. Pagkasabi ko nun umayos to ng tayo at saka muling bumalik at tinawid ang pagitan namin. Nang marating nito ang kinatatayuan ko'y agad tong yumuko para magpantay ang aming mukha. Isang pilantik ng daliri na naman ang tumama sa noo ko. Napapikit tuloy ako. Stupid maid. Masuyo nitong bulong sabay ng tinitigan ako. Okay, tatandaan ko ang sinabi mo. Dinala nito ang palad sa ulo ko at saka tinapik ang bunbunan ko tapos ngumiti. Saglit pa'y umatras ito na hindi ako nalubayan ng titig. I will bear it in my mind? Stupid. Makalipas sa ilang segundo ay umalis na to. Nakangiting sinundan ko ng tingin ang papalayong kotse. Araw ng linggo nasa malaking bahay ako. Katatapos lang din na senyorito na mag-agahan, malalaki ang aking hakbang. Bit-bit ang tray na pinagkainan na senyorito. Kailangan ko pang maglinis sa buong silid ng amo. Nang masulipan ko si Gaspar, ang hardinero ng Dankworth, abala sa pagtatabas ng mga halaman. Nagmamadaling hinatid ko ang tray sa kusina at saka sumaglit ako sa maid's quarter. Doon nakatago ang paninda kong bibingka. Nag-order kasi si Gaspar at ang iba ko pang kasamahan na malaman nito na may tinda akong bibingka. Sa halip mag-relax, pinatulan ko na at magkakapera pa ako. Kinuha ko ang 3 supot at tinuang kinaroroonan ni Gaspar upang ibigay ko ang bibingka. Patakbong tinalunton ko ang hardin. Nakita ko agad ang lalaki nagdidilig na ng mga bulaklak. Gaya ko, working student din to na nasa mga 25 edad. Education ang kinuha ng binata. Bit-bit ang 2 supot, nakangiting lumapit ako kay Gaspar na nagdidilig ng mga tanim. Gaspar! Taglitong napalingon sa direksyon ko at tumigil to sa pagdidilig. Ngumiti to sa akin bago inoff ang hose na hawak. Gwapo naman to at di rin nalalayong maraming babae na magkakagusto dito. Matangkad at mestesuhin kasi ito at bahagyang mamula-mula ang pisngi kung makabilad sa araw. Di naman sa type ko ito, no? Nilalarawan ko lang para malaman ninyo. Desra, bulalas nito. Na makita akong papalapit. Pasimpleng pinunas nito ang madungis na palad sa suot nitong itim na t-shirt. Kaswal ang pakikitungo nito sa akin at ito ang
Unang nakasundo ko sa loob ng bahay. Dahil siguro pareho kami ng status at saka hindi nalalayo ang edad namin. O eto na ang order mo. Sabi ko sabay lahad ng 3 supot ng bibingka. Ha? Bakit 3 to? 2 lang in-order ko ah. Reklamo nito na makitang 3 supot na hawak ko. Ay nako naman anak ng, 2 lang ba yun? Turan kong pilit inaalala. Agad kong hiniwala yung isang supot at muling inabot dito. Hala, maganda ka sana makakalimutin lang. Tukso nito sabay tanggap sa nilahad kong bibingka. Natawa ako sa sinabi nito. Baliw. Wala sa sariling sabi ko na nakadawa pa rin. Ngumiti rin to sa akin, tuloy nagtawanan na kami na hindi alam ang dahilan. Nakakahawa kasi ang tawa nito tapos mawagbiro din to. Tuloy mas lalong napahaba ang usapan namin. Magaan ang loob ko kay Gaspar. Siguro dahil pareho kaming nakisahirap. Maraming bagay magkapareho kami. Nakaharap si Calix sa kanyang laptop. Ilang minutong nakakalipas, hindi pa bumalik si Desra na inihatid ang pinagkainan niya sa baba. Plano niyang sumaglit sa gym pagkatapos niyang masuri ang mga pending proposal na nakatanggap sa Google niya. Bumalik siya ng tayo sa pagkakaupo sa kama nang may naulinigan siyang may mahinang halakak sa gawin ng hardin. Bit-bit ang kanyang laptop, sadyang gumawi siya ng veranda sa 2 palapag. Inunat niya nangangaray niyang balikat dahil kanina pa siya nakayuko. Ngunit naking gulat nang mamataan niya ang maid niya, kausap si Gaspar, ang kanyang hardinero. Nagsalubong ang kilay niyang nakamasid sa dalawa sa di kalayuan. Nag-uusap ang dalawa na tila sobrang komportable sa isa't isa. Animoy matagal nang magkakaibigan. May pangiti-ngiti pa si Gaspar at halatang nagpapakyut. Halatang tipo ang maid niya. He got annoyed. Gusto niyang batukan ng hardinero niya. Naiirita siya sa nakikita. For what reason, hindi niya alam. Sadyang binaliwala niya ang dalawa at sinentro ang daliri sa harap ng laptop. Ngunit talagang tumingkad ang tenga niya nang marinig muli ang tawanan ng dalawa. Napamura siya sa isip dahil hindi niya magawang isentro ang diwa sa trabaho. Kay Desra talaga bumabalik ang mga mata niya. Panakaw niyang sinulyapan ang dalawa. Nakukuryoso talaga siya sa kung ano ang pinag-uusapan ng maid at hardinero niya. Pinilit ni Calix na magsawalang kibo at muli tinoon ang atensyon sa mga dokumento. Ngunit narinig na naman niya si Desra na tumatawa. Padiin ang pagpindot niya sa keyboard. Wala doon ang diwa niya at nasa maid niya nakausap ang hardinero niya na sobrang saya. What makes her that happy? What did Gaspar tell her to laugh like crazy stupid? Dala ng kuryosidad. At kontra gustong tumayo ang binata sa veranda. Mabibigat ang hakbang na bumaba mula sa 2 palapag ng bahay upang puntahan ang dalawa. Narating niya ang gawin ng pool. Pasimple nagdakad si Calix patungo sa kinaroroonan ng kanyang maid at hardinero na nag-uusap pa rin sa sandaling iyon. Lumihis siya sa likod ng mayayabong na halamanan. He looks like crazy stalker hiding behind the tall bushes of flower. Talagang inusli niya ang ulo upang marinig niyang usapan ng 2 tauhan niya sa likod ng mayayabong na halamanan. O nagagandahan nga ako sa iyo noong pagdating mo lamang dito. Akala ko nga kalapit na kamag-anak ka na senyorito. Patutsada ni Gaspar nang umiti na matamis sa maid. Bolero mo? Ako? Maganda? Maniwala ako. Si Desra na tinaba kinilig sa papuri ng hardinero niya. Wala sa oras na napangiwi si Calix na nakikinig sa dalawa. Maganda. Kikibot-kibot ni Calix ang bulaklak. Nanlaking butas sa matangos na ilong. Di nakapansin ni Calix ang bulaklak na malapit sa ilong niya. Nasinghot niya tuloy na wala sa oras na napabahing siya. Biglang napalingon ang dalawa sa desisyon niya. Senyorito! Senyorito! Halos magkasabay na bulyaw ng dalawa na nakatitig sa kanya. Magkasabay din tong umayos ng tayo sabay may ikinubli sa likuran. Namutla ang mga mukha nito.